Naisip mo na ba kung saan nanggaling ang Diyos? Kung ang lahat ay may simula, kung gayon sino ang lumikha sa Kanya? Ang tanong na ito ay nag-iwan sa mga pilosopo, siyentipiko at mananampalataya na naghahanap ng mga sagot sa loob ng maraming siglo. Ang ilan ay nagsasabi na ang Diyos ay may pinagmulan, habang ang iba ay nangangatuwiran na siya ay umiiral ng higit pa sa panahon mismo. Ngunit ano ang isinisiwalat ng Biblia tungkol sa dakilang misteryong ito? Kung nahirapan kang maunawaan kung paano maaaring umiral ang isang walang hanggang nilalang ng walang lumikha, babaguhin ng video na ito ang paraan ng pagtingin mo sa Diyos magpakailanman. Marami ang sumusubok na ipaliwanag ang pagiral ng Diyos gamit ang lohika ng tao, ngunit ang katotohanan ay, siya ay lampas sa ating pangunawa. Isaias 40:28 sabi, ang Panginoon ay ang walang hanggang Diyos, ang may likha ng mga dulo ng mundo. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Tunay bang walang simula ang Diyos? At kung gayon, paano ito nakakaapekto sa ating pananampalataya? Ngayon sumisid tayo ng malalim sa misteryo ng pinagmulan ng Diyos. Tinutuklas ang parehong siyentipiko at biblikal na mga pananaw upang matuklasan kung ano ang nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao. Ikaw kailangan para marinig ito. Dahil ang pag-unawa kung sino talaga ang Diyos ay nagbabago lahat. Kung siya ay walang hanggan, kung gayon ang kanyang kapangyarihan, kanyang pagmamahal, at kanyang mga pangako ay hindi natitinag. Kung wala siyang simula, kung gayon ang kanyang mga plano para sa iyong buhay ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Manatili sa amin hanggang sa wakas, dahil ang iyong matutuklasan ay magpapabago sa iyong pananampalataya magpakailanman. Bago tayo magsimula, hayaan mong tanungin kita. Natanong mo na ba kung saan nanggaling ang Diyos? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento, gusto kong malaman kung ano ikaw isipin mo. At kung mahilig ka sa makapangyarihang biblical insight na tulad nito, tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng paghahayag na maaring magbago ng iyong buhay. Ngayon, magsimula tayo. Mula noong bukang liwayway, ang sangkatauhan ay nakipagbuno sa isang napakatinding tanong. Saan nanggaling ang Diyos? Kung ang lahat ng bagay na umiiral ay may pinagmulan, paanong ang Diyos ay magiging eksepsyon? Ang tanong na ito ay hindi lamang pilosopikal, niyanig nito ang pinakapundasyon ng pananampalataya. Inilalarawan ng Biblia ang Diyos bilang walang hanggan, ngunit ang ating mga isipan ng tao na nakatali sa panahon at espasyo ay nagpupumilit na maunawaan ang isang bagay na walang simula o wakas. Ang mga pilosopo, siyentipiko at teologo ay pinagtatalunan ito sa loob ng maraming siglo, ngunit walang makalupang karunungan ang ganap na makakaunawa sa likas na katangian ng isang walang katapusang nilalang. Hindi kaya ang sagot ay hindi naiintindihan ng tao? Marami ang bumaling sa agham para sa mga paliwanag. Ang mga teorya tulad ng Big Bang ay nagmumungkahi na ang universo ay may simula, ngunit hindi nila sinasagot kung ano ang umiiral bago ang panahon mismo. Ang iba ay nagmumungkahi ng mga pilosopikal na argumento na sinasabing ang universo ay palaging umiiral o na ang isang bagay sa labas ay dapat na sanhin ito. Ngunit kapag inilapat sa isang walang hanggang Diyos, ang lohika na ito ay gumuho. Ang pagsusumikap na tukuyin ang pinagmulan ng Diyos ay tulad ng pagtatangka upang makuha ang karagatan sa iyong palad. Ang ating may hangganang pag-iisip ay hindi kayang hawakan ang isang bagay na walang hanggan. Si Jesus mismo ang nagpahayag, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas." Apokalipsis 22:13. Nanilinaw na siya ay umiiral ng higit sa mga limitasyon ng panahon. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil ang pag-unawa sa kalikasan ng Diyos ay humuhubog sa lahat, ang ating pananampalataya, ang ating layunin, at maging ang ating kapalaran. Kung ang Diyos ay tunay na walang hanggan, kung gayon ang kanyang mga pangako ay hindi natitinag, kung siya ay walang simula, kung gayon ang kanyang pag-ibig, awa at soberanya ay walang hangganan. Kapag sinabi niya sa Isaias 41:10, "Huwag kang matakot dahil kasama mo ako," hindi lang ito pansamantalang kaaliwan, ito ay isang walang hanggang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nakatali sa panahon, at gayon din ang mga pagpapalang inihanda niya para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang kalikasan ng tao ay naghahangad ng lohikal na mga paliwanag. Ang ating mundo ay itinayo sa simula at wakas, sanhi at epekto. Ang mismong pag-iisip ng isang bagay na umiiral sa labas ng mga panuntunang ito
ay nakakabagabag. Ngunit marahil doon pumapasok ang pananampalataya. Hebreo 11:3 ang nagpapaalala sa atin. Sa pananampalataya nauunawaan natin na ang sansinukob ay nabuo sa utos ng Diyos. Kaya't ang nakikita ay hindi ginawa mula sa nakikita. Pinupuno ng pananampalataya ang mga puwang kung saan kulang ang pag-unawa ng tao, na ginagabayan tayo na tanggapin na ang ilang mga misteryo ay sinadya upang paniwalaan sa halip na ipaliwanag. At kaya, magsisimula ang paglalakbay. Kung ang Diyos ay umiiral sa labas ng panahon, ano ang ibinubunyag nito tungkol sa kanyang kalikasan? Kung hindi siya nakakulong sa pisikal na mga batas ng sansinukob, ano ang ibig sabihin nito para sa atin, ang kanyang nilikha? Sa pagtuklas natin sa mga misteryo ng kanyang pag-iral, isang bagay ang nagiging malinaw. Ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating mauunawaan. Ngunit bago natin maunawaan ang kanyang walang hanggang kalikasan, kailangan muna nating maunawaan ang oras mismo at kung paano gumagana ang realidad ng Diyos nang lampas sa ating limitadong pangunawa. Oras, isa sa pinakapangunahing aspeto ng pag-iral ng tao. Pinamamahalaan nito ang ating buhay, nagdidikta ng mga simula at pagtatapos at humuhubog sa lahat ng ating nakikita. Ngunit paano kung ang oras mismo ay isang nilikha lamang? Sinasabi sa atin ng Biblia iyan, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, Genesis 1:1. Ibig sabihin bago pa umiral ang anumang bagay, mayroon lamang Diyos. Hindi lang siya ang lumikha ng bagay at espasyo, siya mismo ang lumikha ng oras. At kung ang Diyos ang lumikha ng oras, kung gayon hindi siya matali nito, umiiral siya sa labas nito, hindi naapektuhan ng daloy nito, hindi pinaghihigpitan ng nakaraan, kasalukuyan o hinaharap. Dito nakikibaka ang pangangatwiran ng tao. Ang ating isipan ay nakakondisyon na mag-isip sa mga linear na termino. Ngunit hindi nararanasan ng Diyos ang oras gaya natin. Sa Kanya, ang lahat ng kasaysayan ay nakikita ng sabay-sabay, bawat sandali na inilalahad sa harap ng Kanyang walang hanggang presensya. Isaalang-alang kung paano namin nakikita ang isang timeline, isang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na nangyayari ng sunod-sunod. Ngayon isipin na lumabas sa timeline na iyon, tinitingnan ito ng buo. Ganyan nakikita ng Diyos ang realidad. Hindi siya naghihintay para sa hinaharap na mahayag nandyan na siya. Nang kanyang ipahayag kay Moises, "Ako ay sino ako?" Exodo 3:14, siya ay nagpahayag ng isang bagay na malalim. Ang kanyang pag-iral ay hindi nakasalalay sa panahon. Siya lang. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay mga gawa ng tao, ngunit sa Diyos ang lahat ay ngayon. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng hula ng Biblia. Kapag ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na darating, hindi siya nanghuhula. Inihahayag niya kung ano ang alam na niya, dahil siya ay umiiral ng lampas sa mga limitasyon ng panahon. Ipinapaliwanag din nito kung bakit hindi nabibigo ang mga pangako ng Diyos. Kung nakita na niya ang buong takbo ng kasaysayan, kung gayon walang makakahuli sa kanya. Kapag nangako siya sa Jeremias 29:11, "Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo," hindi siya nanghuhula. Nakita na niya ang iyong kinabukasan. Ang katotohanan ito ay kapwa nakaaaliw at nakakapagpakumbaba. Nangangahulugan ito na gaano man kawalang katiyakan ng buhay, inihanda na ng Diyos ang daan. Bagamat tayo ay nakikipagpunyagi sa takot sa hindi alam, nakikita ng Diyos ang kumpletong larawan. Alam niya ang mga pagsubok na darating, ang mga tagumpay na naghihintay, ang mga aral na dapat nating matutunan. At sa lahat ng ito, siya ay nananatiling soberano. Ginagabayan tayo ng karunungan na lampas sa ating pangunawa. Ngunit kung ang Diyos ay nasa labas ng panahon, bakit siya nakikipag-ugnayan sa atin sa loob nito? Ang sagot ay nasa kanyang pag-ibig. Bagamat siya ay walang hanggan, humakbang siya sa ating may hangganang mundo upang salubungin tayo kung nasaan tayo. Si Jesus, ang Diyos sa katawang tao, ay pumasok sa panahon upang lumakad kasama natin, upang maranasan ang buhay tulad ng ating ginagawa at mag-alay ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit Juan 1:14 sabi, "Nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin." Ang walang hanggang Diyos ay kusang tinanggap ang mga limitasyon ng panahon upang mas maunawaan natin siya. At kahit ngayon, kumikilos siya sa loob ng ating buhay, gumagawa sa paglipas ng panahon upang matupad ang kanyang mga layunin. Ang pag-unawa dito ay nagbabago ng lahat. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay hindi mabagal,
At hindi rin siya huli. Siya ay kumikilos sa isang banal na timeline na higit sa pangunawa ng tao. Kapag nagdarasal tayo at hindi nakatanggap ng agarang sagot, hindi ito dahil hindi niya tayo narinig, kundi dahil perpekto ang kanyang oras. Sa Pedro 3:8 nagpapaalala sa atin, sa Panginoon, ang isang araw ay parang 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang isang araw. Ang tila isang pagkaantala sa atin ay bahagi lamang ng kanyang mas dakilang plano. At kaya, habang patuloy nating ginalugad ang misteryo ng pag-iral ng Diyos, isang tanong ang bumangon, kung ang oras, espasyo at bagay ay hindi mapaghihiwalay sa ating universo, ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa kalikasan ng Diyos? Sa loob ng maraming siglo, pinagtatalunan ng mga pilosopo at siyentipiko ang isa sa pinakadakilang misteryo ng pag-iral. Palagi bang umiral ang universo o may simula ba ito? Ang ilan ay nangangatuwiran na ang kosmos ay walang hanggan, na umaabot ng walang hanggan hanggang sa nakaraan ng walang panimulang punto. Ang iba, na sinuportahan ng makabagong mga pagtuklas sa siyensya, ay iginigiit na ang universo ay may tiyak na simula. Isang sandali kung kailan umiral ang oras, espasyo at bagay. Kung totoo ang huli, nangangailangan ito ng mas malalim na tanong. Ano ang naging sanhi nito? Dito nagtatagpo ang pananampalataya, katwiran at paghahayag. Malinaw ang Biblia. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Ngunit ang siyensya ba ay makapagbibigay ng kaunawaan sa sinaunang katotohanan ito? Ang teorya ng Big Bang na malawak na tinatanggap ng mga physicist ay nagmumungkahi na ang universo ay nagsimula bilang isang punto ng hindi maisip na density at enerhiya bago lumawak sa kung ano ang nakikita natin. Ngayon, ngunit kung ang lahat ay may simula, kung gayon ito ay dapat na may dahilan. At ang dahilan na iyon ay hindi maaaring isang bagay sa loob ng panahon, espasyo o bagay. Dapat itong umiral ng higit pa sa kanila. Ito ay ganap na naaayon sa itinuturo ng Biblia tungkol sa Diyos. Hindi tulad ng sansinukob na nakatali sa mga pisikal na batas. Ang Diyos ay umiiral sa labas ng mga hadlang na ito. Siya ay hindi produkto ng kalikasan. Siya mismo ang lumikha ng kalikasan. Maaaring hindi gamitin ng mga siyentipiko ang salita Diyos, ngunit ang ebidensya ay tumuturo sa isang nilalang na lumalampas sa mga limitasyon ng pisikal na mundo. Gayunpaman, marami ang kumakapit sa ideya ng isang walang hanggang universo na naniniwala na ang bagay at enerhiya ay palaging umiiral. Ngunit kahit na ang agham mismo ay pinabulaanan ng paniwala na ito, ang ikalawang batas ng thermodynamics ay nagsasaad na ang enerhiya ay nagkakalat sa paglipas ng panahon. Kung ang universo ay walang hanggan, ito ay umabot na sa isang estado ng kabuuang entropy, isang walang buhay, walang galaw na kalawakan ng pagkabulok. Gayunpaman, narito tayo, nakararanas ng buhay, paggalaw, at pagpapanibago. Ito ay malakas na nagmumungkahi na ang sansinukob ay may simula, at kung ito ay may simula, kung gayon may isang bagay na nagdulot nito sa pag-iral. Tinatawag ito ng mga pilosopo na unang dahilan, isang kinakailangan, umiiral sa sarili na nilalang na walang sanhi at walang hanggan. Tinatawag lang siya ng Biblia Diyos, ngunit higit pa nating gawin ito. Kung ang sansinukob ay may simula, ano ang ibig sabihin nito para sa sangkatauhan? Kung ang lahat ay isang kosmikong aksidente lamang, kung gayon ang buhay ay walang tunay na layunin. Ngunit kung ang sansinukob ay nilikha, nangangahulugan ito na tayo ay nilikha para sa isang bagay. Awit 19:1 nagpapahayag, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ipinahahayag ng langit ang gawa ng kanyang mga kamay. Inihayag ng siyensya ang kaayusan at katumpakan ng kosmos, ngunit ang banal na kasulatan ay naghahayag ng puso sa likod ng paglikha nito. Hindi tayo naririto kung nagkataon, narito tayo sa banal na layunin. Bawat hininga, bawat pintig ng puso, bawat pagsikat ng araw ay isang paalala na tayo ay umiiral dahil ito ay ninais ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng napakaraming ebidensya, marami ang tumatangging kilalanin ang isang maylalang. Sinasabi sa Roma 1:20, sapagkat mula nang likhain ang sanlibutan, ang di nakikitang mga katangian ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, ay malinaw na nakikita,
na nauunawaan mula sa kung ano ang ginawa, kaya't ang mga tao ay walang dahilan. Ang katotohanan ay hindi nakatago. Ito ay nasa mismong tela ng pag-iral. Ngunit ang puso ng tao ay lumalaban sa hindi nito makontrol. Ang tanong ay nananatili. Kung ang sansinukob ay may simula at kung ang siyensya mismo ay tumuturo sa isang panlabas na dahilan, kung gayon ano ang sinasabi nito tungkol sa isa na nakatayo sa labas ng panahon? Kung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kung gayon sino ang lumikha sa Kanya? Iyan ang tanong na susuriin natin ngayon. Ito ay isang tanong na umalingaw-ngaw sa isipan ng mga nag-aalinlangan at mga mananampalataya. Kung ang lahat ay nangangailangan ng isang manlilikha, kung gayon sino ang lumikha sa Diyos? Sa unang tingin, tila isang lohikal na tanong. Pagkatapos ng lahat, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang bawat epekto ay may dahilan, bawat nilikha ay may gumagawa. Ngunit kapag inilapat sa Diyos, ang pangangatwiran na ito ay gumuho. Bakit? Sapagkat ang mismong definisyon ng Diyos ay siya ang walang dahilan, ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya ay hindi nilikhang nilalang, siya ang lumikha. Awit 9:2 nagpapahayag, bago isinilang ang mga bundok o inilabas mo ang buong mundo, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Hindi tulad ng lahat ng bagay, siya ay walang simula at walang katapusan. Isipin ito sa ganitong paraan. Kung kailangan ng Diyos ng isang manlilikha, kung gayon ang manlilikha na iyon ay mangangailangan din ng isang manlilikha, at iba pa, na humahantong sa isang walang katapusang pagbabalik na hindi kailanman nagbibigay ng isang tunay na sagot. Ngunit sinasabi sa atin ng lohika at pilosopiya na dapat mayroong aunang dahilan, isang bagay na umiiral sa pamamagitan ng pangangailangan, independente sa anumang bagay. Tinatawag ito ng Biblia Diyos. Ang konseptong ito ay hindi lamang teolohiko. Ito ay sinusuportahan din ng dahilan. Ang mga batas ng lohika ay nagsasaad na ang isang bagay ay hindi maaaring magmula sa wala. Dahil ang sansinukob ay may pasimula, tiyak na ito ay sanhi ng isang bagay sa labas ng sarili nito. Isang bagay na walang hanggan, makapangyarihan at umiiral sa sarili. Hindi kailangan ng Diyos ng manlilikha dahil siya ay ang lumikha. Isaalang-alang ang mga batas ng matematika at pisika. Walang tao nilikha sila. Umiiral lang sila bilang mga pangunahing katotohanan na namamahala sa realidad. Sa katulad na paraan, umiiral ang Diyos bilang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng pag-iral. Colossus 1:16-17 nagpapatunay, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita. Siya ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa Kanya ay nagkakaisa ang lahat ng mga bagay. Kung ang Diyos ay nilikha, siya ay hindi na Diyos. Siya ay isa na lamang na nilalang sa loob ng panahon at espasyo. Ngunit ang Diyos ng Biblia ay lampas sa panahon, lampas sa espasyo, lampas sa limitasyon. Siya ay ako, gaya ng sinabi niya kay Moises sa Exodo 3:4, ang isa na simple ay, ang katotohanan ito ay may malalim na implikasyon. Kung ang Diyos ay palaging umiiral, kung gayon siya ay hindi umaasa sa anumang bagay, hindi niya kailangan ng oras, espasyo o enerhiya para umiral. Hindi siya umaasa sa mga panlabas na puwersa o kondisyon, siya ay ganap na makasarili. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong magtiwala sa Kanya. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago dahil siya ay hindi nagbabago. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas dahil siya ay walang hanggan. Ang Kanyang kapangyarihan ay hindi kailanman nauubos dahil siya ay walang mga limitasyon. Kapag sinabi niya sa Malakias 3:6, "Ako ang Panginoon" ay hindi nagbabago. Ito ay hindi lamang isang nakaaaliw na kaisipan. Ito ay isang banal na katotohanan. Kaya ang totoong tanong ay hindi sino ang lumikha sa Diyos, ngunit sa halip tinatanggap ba natin siya kung sino siya. Tinatanggihan ng ilan ang ideya ng isang walang hanggang Diyos dahil lamang hindi nila ito mauunawaan. Ngunit dahil lamang sa isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao, ay hindi ito ginagawang hindi totoo. Kung ang Diyos ay sapat na maliit upang lubos na maunawaan, siya ay hindi sapat na malaki para sambahin. At kung siya ay tunay na walang hanggan, kung gayon ang ating pag-iral, ang ating pananampalataya, at ang ating mga kaluluwa ay matatagpuan ang kanilang kahulugan sa Kanya. Ngunit ano ang sinasabi mismo ng Biblia tungkol sa walang hanggang kalikasan ng Diyos?
Tuklasin natin iyan sa susunod. Ang Biblia ay hindi umiiwas sa pagpapahayag ng walang hanggang kalikasan ng Diyos. Mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ipinakita siya ng kasulatan bilang hindi nagbabago, umiiral sa sarili, at lampas sa mga limitasyon ng panahon. Isaias 40:28 buong tapang na ipahayag, ang Panginoon ay ang walang hanggang Diyos, ang may likha ng mga dulo ng mundo. Hindi siya mapapagod o mapapagod, at ang kanyang pangunawa ay hindi maarok ni numan. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay hindi kailanman ginawa, simple lang niya ay. Hindi tulad ng mga tao na umaasa sa mga panlabas na puwersa para sa pag-iral, ang Diyos ay umiiral dahil siya mismo ang buhay. Pinagtibay ito ni Jesus nang sabihin niya sa Juan 5:26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili. Siya ang hindi matitinag na pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat ng bagay. Ngunit sa kabila ng teolohiya, bakit ito mahalaga para sa mga mananampalataya? Dahil ito ay nagsasalita sa pagiging maaasahan ng Diyos. Kung ang Diyos ay walang simula o wakas, gayon din ang kanyang autoridad. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pansamantala, ang kanyang mga pangako ay hindi marupok, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi limitado. Hebreo 13:8 nagpapaalala sa atin, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Nangangahulugan ito na ang parehong Diyos na naghati sa dagat na pula, na humantong sa kanyang mga tao sa ilang, na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, ay ang parehong Diyos na lumalakad kasama natin ngayon. Hindi siya nagbabago sa kultura, uso o emosyon ng tao. Siya ay nananatiling tapat at ang kanyang salita ay nananatili magpakailanman. Ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa pagtanggap sa walang hanggang kalikasan ng Diyos. Ang pangangatwiran ng tao ay nagpupumilit na maunawaan ang konsepto ng isang bagay na walang pinagmulan, ngunit ang pananampalataya ay nagtulay sa pagitan ng kaalaman at pagtitiwala. Hebreo 11:6 estado, kung walang pananampalataya, imposibleng bigyang kasiyahan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay umiiral at na Kanyang ginagantimpalaan ang mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtugis sa Diyos ay hindi lamang isang intelektual na ehersisyo, ito ay isang paglalakbay ng pagtitiwala. Ang mga mananampalataya ay hindi ganap na tinawag, intindihin pag-iral ng Diyos, ngunit sa tanggapin ito at mabuhay bilang tugon dito. Kung paanong ang isang bata ay nagtitiwala sa isang mapagmahal na ama, na hindi nauunawaan ang lahat ng kanyang mga paraan, tayo ay tinatawag na magtiwala sa walang hanggang karunungan ng Diyos. Inihayag din ng Biblia na ang kawalang hanggan ng Diyos ay direktang nakakaapekto sa kanyang kaugnayan sa atin. Dahil siya ay umiiral sa labas ng panahon, nakikita niya ang ating buong buhay, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng sabay-sabay. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong magtiwala sa kanyang patnubay, kahit na hindi natin nauunawaan ang kanyang mga plano. Jeremias 29:11 nagbibigay ng katiyakan sa atin, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti mo at hindi para saktan ka, mga plano upang bigyan ka ng pag-asa at hinaharap. He's not making guesses or reacting to circumstances, alam na niya ang resulta. At dahil siya ay walang hanggan, ang kanyang mga plano ay hindi kailanman minamadali, naantala o nagkakamali. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa mga naghahanap sa Kanya? Nangangahulugan ito na ang isang relasyon sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, ito ay tungkol sa kawalang hanggan. Siya ay walang simula o wakas, at sa pamamagitan ni Kristo inaanyayahan niya tayo sa parehong kawalang hanggan. Juan 3:16 nililinaw ito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalikasan ng Diyos ay isang misteryo na hindi kayang unawain ng tao, ngunit ang Kanyang paanyaya ay simple, magtiwala sa Kanya, at aakayin Kanya sa kawalang hanggan kasama Niya. Gayunpaman, hanggat naghahanap tayo ng mga sagot, may mga misteryo na hindi natin maabot, na nagdadala sa amin sa isang huling pag-iisip ang ilang mga bagay ay sinadya upang manatiling hindi alam. Gaano man kalalim ang ating pagsasaliksik, may mga misteryo tungkol sa Diyos na hindi kayang unawain ng tao. Ang tanong ng Kanyang pinagmulan, Kanyang kalikasan,
at kanyang pag-iral sa labas ng panahon ay hindi kailanman magkakaroon ng kasiyasyang sagot para sa pag-iisip ng tao. At marahil, iyon mismo ang punto. Kung ang Diyos ay lubos na maipaliwanag, hindi na siya magiging walang hanggan. Kung siya ay mailalagay sa loob ng mga limitasyon ng pangunawa ng tao, siya ay titigil sa pagiging Diyos. Isaiah 55:8-9 nagpapaalala sa atin, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad man ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Ang ilang mga bagay ay hindi sinadya upang maunawaan, ngunit upang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito nangangahulugan na ang paghahanap ng mga sagot ay walang kabuluhan. Sa kabaligtaran, ang pagtugis sa Diyos ang pinakamataas na pagtawag sa sangkatauhan. Habang mas hinahanap natin siya, mas lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ngunit sa halip na humingi ng mga paliwanag na akma sa ating pangangatwiran ng tao, inaanyayahan tayong magtiwala sa Kanyang banal na karunungan. Kawikaan 3:5-6 sabi, "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop sa Kanya at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas." Ang tunay na karunungan ay hindi matatagpuan sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot, kundi sa pag-alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang pananampalataya ay hindi itinayo sa katiyakan. Ito ay itinayo sa pagtitiwala sa isa na nagtataglay ng lahat ng bagay ng sama-sama. Isipin ang isang bata na hindi nauunawaan kung bakit gumagawa ng ilang desisyon ang kanilang mga magulang. Mula sa kanilang limitadong pananaw, maaaring mukhang hindi kailangan ng ilang panuntunan, hindi patas ang ilang mga paghihigpit. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto nila na ang mga desisyong iyon ay ginawa para sa kanilang ikabubuti. Gayon din, maaaring hindi natin nauunawaan ang lahat tungkol sa Diyos, ngunit maaari tayong magtiwala na siya ay laging gumagawa para sa ating ikabubuti. Roma 8:28 pinagtitibay ang katotohanan ito. At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang ating pananampalataya ay hindi nakadepende sa ganap na pag-unawa, nakadepende ito sa karakter ng Diyos. At paulit-ulit niyang pinatunayan ang Kanyang sarili na tapat. Kaya ano ang dapat nating alisin sa lahat ng ito? Na ang pag-iral ng Diyos ay isang misteryo na hindi maunawaan ng tao, ngunit ang Kanyang pag-ibig ay isang bagay na maaari nating maranasan. Upang hindi natin lubos na maunawaan ang Kanyang kalikasan, ngunit lubos nating mapagkakatiwalaan ang Kanyang mga pangako, na ang ating mga tanong ay maaaring hindi magkaroon ng kumpletong sagot, ngunit ang ating kaluluwa ay maaaring magkaroon ng ganap na kapayapaan sa Kanya. Hindi tayo tinawag ni Jesus para lutasin ang bawat misteryo. Tinawag niya tayo para sumunod sa Kanya. At sa pagsunod sa Kanya, makikita natin ang lahat ng tunay nating kailangan. Sa huli, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot. Ito ay tungkol sa pagpapahinga sa isa na gumagawa. Ang tanong ng pinagmulan ng Diyos ay maaaring manatiling hindi nalutas sa mga termino ng tao, ngunit isang katotohanan ang tiyak. Siya ay siya noon at siya ay palaging magiging. At yun lang ang kailangan nating malaman. Ngunit ngayon, ang tanong ay lumiliko sa ikaw. Ilalagay mo ba ang iyong tiwala sa walang hanggang Diyos? Kahit na hindi mo naiintindihan ang lahat? Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa kung ano ang alam natin, ito ay tungkol sa kung sino ang kilala natin. Maaaring hindi natin lubos na mauunawaan ang misteryo ng pag-iral ng Diyos, ngunit isang bagay ang tiyak, siya ay walang hanggan. Siya ay walang simula, walang katapusan, at walang limitasyon. Habang nagpupumilit ang ating isip ng tao na unawain ito, tinitiyak tayo ng Biblia. Bago isinilang ang mga bundok o iyong isilang ang buong mundo, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Awit na mentida tua. Ang Kanyang pag-iral ay hindi nakatali sa panahon at nangangahulugan ito na hindi rin ang Kanyang mga pangako. Maaari kang magtiwala sa Kanya ng buo, kahit na hindi mo naiintindihan ang lahat. Ngayon, hayaan mo akong tanungin ka, na bago ba ng video na ito ang paraan ng pagtingin mo sa Diyos? Pakiramdam mo ba ay lumakas ang iyong pananampalataya? Ipaalam sa akin sa mga komento.
Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. At kung nasiyahan ka sa pagtuturong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng makapangyarihang paghahayag. Bago ka pumunta, lubos kong inirerekomenda na panoorin ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Dadalhin ka pa nito ng mas malalim sa mga misteryo ng pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos at makikita kita sa susunod. Ito si Marco, pumipirma.